Welcome to Donmar TV News Channel. Pinayuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang provincial government ng Cebu na sumunod sa mga dinakdang quarantine protocols laban sa COVID-19 ng Interagency Task Force para sa mga international travelers. Para ito ng Malacanang sa ipinairal ng Cebu na swab upon arrival policy sa mga biyahero na taliwas sa protocols ng IATF na dapat na gawin ika-7 araw. Nakasaad pa sa IATF guidelines na dapat nasa isang quarantine facility ang isang individual sa loob ng 10 araw at kung negatibo ang resulta, dapat nagpatuloy ang quarantine sa bahay ng 4 na araw. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nais ni Pangulong Duterte na tumalima ang Cebu government sa IATF guidelines. Makitang pinadivert ni Pangulong Duterte ang lahat ng flights sa Cebu or Mactan Cebu International Airport papunta sa Ninoy Aquino International Airport dito sa Metro Manila. Tumagal na ito ng kautusan ng Pangulo noong May 5 hanggang June 12. Ayon sa kalihim, ang naturang direktiba ng Pangulo ay bilang paghahanda lamang sa implementasyon ng IATF guidelines. Ipinaubay naman ng Malacanang ang pagpapasya sa Department of Interior and Local Government o DILG kung patuloy na magmamatigas ang mga lokal na opisyal ng Cebu at hindi tatalima sa IATF guidelines. Na ito pa ang dagdag na bahagi ni Secretary Harry Roque. Well, lilinawin ko lang po, no, ang inamandihan lang po yung ordinansa ng Cebu to include the 7 days sa RT-PCR test. It has always been the protocol which deviates from the IATF protocol that in Cebu, arriving passengers are given PCR upon arrival and then on the 7th day, but if they test negative on the 3rd day, then they are sent for home quarantine. Now, the memorandum of the ES po diverting flights to Cebu to Manila, intended for Cebu to Manila expired last June 12. No, wala pa po akong nakukuhang any further issuance from the Office of the Executive Secretary or from the President himself. Let's just say that the matter is within the cognizance of the President po, no? Kasi pinatawag naman ni Presidente si Governor Gwen Garcia, binigyan ng pagkakataon magsumite ng kritik sa protocol ng Cebu. Ang Department of Health, nagsumite po ng kritik ang Department of Health at wala pa po akong natatanggap na balita since then. But I think the IATF policy remains that it must be followed nationwide. Although, as I said, ang Presidente na po ang magdesisyon, no? Dahil inaksyonahan na po yan ng Presidente. Antayin po natin ang desisyon ng ating Presidente. Ito yung sabi ni Pastor Kibuloy, aliw ko siya. Sabi naman, alam ko hindi galing sa kanya yan eh. Galing yan sa advisor niya. Because Manny Pacquiao cannot talk like that. Now he is being used as a voice for these people. So when we vote, halimbawa, maging presidente siya, these people behind him will become the president. Siya, tao-tao lang siya dyan. Totoo. So, ibig sabihin, alam mo, Manny, magpakaano ka kasi, magpakatotoo ka. Wag, kasi bigla ka nag-straight English. May mga ano ka pa, adjudicate na nalalaman. Sa Kileni nga, oy, Manny Pacquiao. Kileni pa nga lang, hirap na hirap ko yung maniwala na siya sumulat ng statement niya. Kami pa kaya sa'yo. Diba, girl? Diba, alam mo, Manny, you are trying to become a different person. At si PRRD kasi, binago ni PRRD yung politika na wag na tayo dito magbulahan, magplastikan, let's be who we are. 'Di ba? Na walang wag na tayong magkaroon ng mga maskara. Hubaran na tayo ng maskara. Let's show the Filipino people who we are, who we really are. Para alam mo 'yon, tigilan na natin tong plastikan. Kaya nga si PRRD, 'di ba, na madaling makarelate sa kanya yung mga tao So kasi sa atin, ang presidente, lalo na kung almost at the end of his term. At mabango pa rin. At magbabango. Kahit banggain mo yan ng banggain, walang mangyayari. Ikaw lang talaga ang magsasuffer. Lalo na yung bunga nga ni PRRD. Walang preno yan, no? Walang preno yan. Girl, ang system pa nga kahit yung opposition aminado na mabango pa rin si PRRD. Kasi kung hindi na mabango si PRRD, magbabother ba sila Lenny na sabihin na kailangan united opposition?
Kasi may mga ano yan may sarili sila mga private polls na ginagawa at alam nila kung ano talagang katotohanan on the ground. Kaya sila lang ganyan. Ngayon, ito si Manny Pacquiao, hindi mo ba nakita na kahit nga si Obama, minura ni Duterte? Hindi siya natinag. Hindi siya natinag. Tapos ikaw, babangga-banggain mo siya ng ganyan. Tapos girl, meron pa insiste na meron pa siya eksena na with all due respect daw. Ikaw talaga, sutil ka rin girl. Sige, ikaw nga. Yung ganyan talaga pag mga nag-uumpisa ng with all due respect. Ito yan girl dan yan gumuguho ang mga political, ang mga Kastilyong buhangin girl So eto, kukunin ko lang po yung So, ikaw, meron ka bang kopya ng graphic o wala? Ni Pacquiao? Oo. Ang dami niya sinabi. Which one? Bakla, ang sabi ni Pacquiao, sabi ni Pangulo noong in-interview siya ni Pastor Kibuloy dun sa SMNI, mag-aral daw muna si Pacquiao. He said, in fairness medyo masakit, pero he said it in a very fatherly manner. Alam mo yun, yung parang, pero masakit pa din. Ito sabi ni Pacquiao, quote-unquote, quote, I regret that the President was misinformed regarding my statement on the West Philippine Sea. Hindi pa muna yan. Ito, on the West Philippine Sea issue. Ayan. I am a Filipino voicing out what needs to be said in defense of what has been adjudicated as rightfully ours. Close quote. June 9. Girl, ba't ka ba nagputok yung botche mo sa adjudicated na yan? Paliwanag mo nga sa amin, ano diferensya ng adjudication at saka arbitration, Kembot? Ito po kasi yan. Ang adjudication ay arbitration ay magkaiba pong proseso to sa international relations. Even domestic setting, alam na mga lawyer yan, magkaiba ang arbitration at adjudication. Pero from sa international relations na sphere, magkaiba talaga yan. Ang isa sa mga pinagkaiba kasi niyan is ang adjudication, hindi ka pwedeng pumili kung sino gusto mong mag-judge. Oh. Sa arbitration, pwede kang pumili. As in, pipili talaga kayong dalawa. Tapos, sa adjudication din, hindi ka pwedeng mag-determine kung paano yung rules of procedure ng arbitration. Sa arbitration, kayong dalawa, magkakasundo kayo na, ganito yung rules dapat ng procedure, tapos kung may appeal ba, even confidentiality. Kasi sa adjudication, walang ganon. Wala kang right na magkaroon ng confidentiality. Sa arbitration kasi, meron kang option na confidential yung arbitration, mga documents, etc. Tapos ang i-release lang sa public, yung award. But Sas, I am just a Filipino voicing out what needs to be said. Wait. Si Pacquiao ba ay just a Filipino lang? Si Pacquiao ba ay katulad lang ng mga taong halimbawa yung nagbebenta ng taho, yung nagpe-pedicure, manicure sa kanto, nagbebenta ng isda sa palengke, na pumapasok ng office. Ganun ba ang level ni Manny Pacquiao? What a very difficult question. Bakla, wala naman pahirapan na ganyan tanong, bakla. Ba't ba ganun? Pinuput mo ako on the spot. Ano kita? Papadali ko sa'yo. Sa stature lang. That's still a very difficult question. Ano ba? Bakla, gandahan mo yung wording. Bakla, ganyan. Halimbawa, yung may mandate ba ang ordinaryong tao katulad ni Manny Pacquiao? Yan, pinaka-safe na yan Wala, yung ordinaryong tao. Wala, di ba? Ganyan yung mga tanong, Sas. Wag yung mga gano'n na may mga strategic ambiguity, girl. Wag ganyan. Ikaw bakla. So, meron siyang mandato na ibinigay ng taong bayan. At parte ng mandato na yon is dapat, sa mga ganitong bagay, dapat mas ahead ka sa kanila. Especially in terms of knowledge. Lalo na, meron kang staff na binabayaran ng taong bayan para alamin itong mga bagay na ito para sa'yo.